Napapansin mo na ba to? Kung sino pa yung lalaking tahimik, relax, at parang walang pakialam, siya pa yung laging nilalapitan at kinakausap ng mga magagandang babae. Samantalang yung lalaking todo papogi at try hard mag-impress, siya pa yung iniiwasan. Bakit? Kasi naaamoy ng babae ang desperation. Ang lalaking nilalapitan, meron siyang tinatawag na magnetic calmness. Hindi siya naghahabol, kaya siya ang hinahabol. Kung gusto mong magkaroon ng ganitong aura, yung ikaw ang lalapitan mismo ng dalaga, kailangan mong baguhin ang ugali mo. Ito ang 7 katangian ng lalaking natural magnet. Una, the non-reactive vibe. Ito ang pinakaunang ugali na agad napapansin ng mga magagandang babae kahit hindi nila namamalayan. Ang non-reactive na lalaki ay hindi yung suplado o mayabang. Siya yung lalaking hindi basta-basta natitinag ng presensya ng ganda. Kapag pumasok ang isang attractive na babae sa kwarto, karamihan ng lalaki ay biglang nag-iiba ang kilos. Tumatayo ng diretsyo, nag-aayos ng damit, napapatingin ng sobra, o biglang nagiging animated. Sa mata ng babae, malinaw ang mensahe. Bihira akong makakita ng katulad mo. At doon pa lang, tapos na ang laban. Ang lalaking may non-reactive vibe, iba. Napansin niya ang babae? Oo, pero hindi siya nag-shift ng energy. Walang biglang excitement, walang pagkauhaw. Isang tingin lang, isang relax na ngiti, tapos balik sa ginagawa niya. Parang sinasabi ng buong katawan niya, welcome ka rito, pero hindi ka ang sentro ng mundo ko. At dito nagkakaroon ng crack sa isip ng babae. Sanay siyang maging event, sanay siyang mag-cause ng reaction. Kapag wala siyang nakuha, nagigising ang curiosity. Hindi ito about ignoring women. Ito ay emotional discipline. Ang kakayahang manatiling kalmado kahit may stimulus. Ang non-reactive man ay hindi nagmamadaling magsalita, hindi nag-o-over-explain, at hindi nag-a-adjust ng personalidad para lang magustuhan. Kung may joke siya, sasabihin niya. Kung wala, tatahimik siya. At ang katahimikan na yun, may bigat, may presensya. Sa mas malalim na level, ito ang pinapakita. Sanay ka sa ganda. Hindi ka deprived, hindi ka gutom sa atensyon. At sa subconscious ng babae, ang lalaking sanay sa abundance ay lalaking may value. Dahil kung bihira ka lang makakita ng ganyan, bakit ka magiging kalmado? Ang non-reactive vibe ay hindi inaartista. Ito ay produkto ng isang lalaking buo ang loob at hindi umaasa sa validation ng iba. Kapag nakuha mo to, mapapansin mong may mga babaeng lalapit, magtatanong o gagawa ng paraan para makuha ang reaksyon mo. At doon mo marirealize, hindi mo kailangang manghabol. Kailangan mo lang tumayo ng matatag. Pangalawa, hindi siya starstruck. Treatment as equal. Ito ang linya kung saan karamihan ng lalaki bumabagsak. Sa sandaling makaharap ang isang sobrang gandang babae, biglang nagbabago ang dynamics. Ang boses, humihina. Ang jokes, nagiging safe. Ang opinyon, nawawala. Parang may takot na baka may masabing mali. At sa loob-loob ng babae, ramdam niya agad yon. Hindi man niya masabi sa salita, pero ang pakiramdam ay malinaw. Isa ka na namang lalaking humanga lang. Ang lalaking natural na nilalapitan, hindi starstruck. Hindi dahil hindi niya nakikitang maganda ang babae, kundi dahil hindi iyon big deal sa kanya. Tratuhin mo siya bilang equal, hindi bilang tropeyo, hindi bilang diyosa, hindi bilang prize na kailangang ipanalo. Normal na tao. May strengths, may flaws, may good days at bad days. Kapag ganito ang approach mo, biglang nag-iiba ang laro. Nakikipagbiruan siya ng walang takot. Kaya niyang mang-asar ng konti. Hindi bastos, pero may tapang. Kaya niyang mag-disagree kapag may opinion siyang hindi tugma, nang hindi nagsosorry o nagbabacktrack. Hindi niya binabago ang personalidad niya para lang magustuhan. At dito nagiging komportable ang babae.
Kasi sa wakas, may lalaking hindi siya kailangang i-impress. Kapag hindi mo siya nilagay sa pedestal, may kakaibang pressure na lilipat sa kanya. Siya naman ngayon ang magtatanong sa sarili, okay ba ako para sa lalaking to? At yan ang baliktad na dynamics na bihirang maranasan ng magagandang babae. Sanay silang hinahabol, sanay silang sinusuyo. Pero kapag tinrato mo silang pantay, biglang nagiging hamon. Ang respeto hindi nanggagaling sa sobrang kabaitan. Nanggagaling yan sa lakas ng loob na maging totoo. At ang lalaking hindi starstruck ay lalaking may sariling spine. Hindi siya yuyuko sa ganda. At sa mata ng babae, ang lalaking hindi natitinag ng ganda ay lalaking kayang pamunuan ang sarili. At posibleng pamunuan ang relasyon. Pangatlo, comfortable sa dead air. Tahimik ang kwarto, walang nagsasalita. Dito lumalabas ang totoong confidence ng lalaki. Ang insecure dito nasisira, biglang maghahanap ng sasabihin kahit walang kwenta, magbibiro ng pilit, magtatanong ng random, basta lang mapuno ang katahimikan. Sa isip niya, ang silence ay awkward. Sa isip ng babae, ang lalaking takot sa katahimikan ay lalaking takot sa sarili niya. Ang lalaking high value, kabaligtaran. Kaya niyang dalhin ang dead air ng hindi nababahala. Hindi niya kailangang laging may palabas. Kapag tumahimik ang usapan, mananatili lang siya roon. Relaxed, steady, present. Titingin sa mata, may konting ngiti, walang pagmamadali. At sa pagitan ng katahimikan, may nangyayari. Tension. Hindi ito awkward tension. Ito ay sexual tension. Ito ang pakiramdam na may hindi sinasabi pero ramdam. Ang babae, sa simula, mapapaisip, bakit hindi siya nagpapanik? Tapos mararamdaman niya ang bigat ng sandali, ang presensya mo, ang kumpiyansa mo, at biglang ang katahimikan ay nagiging intimate. Ang kakayahang manahimik ay senyales ng inner security. Ibig sabihin, hindi ka dependent sa reaksyon niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo bawat segundo. At sa subconscious ng babae, ang lalaking komportable sa silence ay lalaking may control. Dahil kung kaya mong harapin ang katahimikan, kaya mo ring harapin ang pressure, conflict, at uncertainty ng totoong buhay. Maraming lalaki ang akala nila attraction ay puro salita. Mali. Madalas nasa pagitan ng mga salita ang tunay na hatak. Sa tingin, sa pahinga ng boses, sa hindi paggalaw. Kapag natutunan mong igalang ang katahimikan, nagiging misteryoso ka. At ang misteryo para sa babae ay imbitasyon. Hindi mo kailangang punuin ang bawat segundo. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi gumawa ng kahit ano. At kapag kaya mo yon, mapapansin mong mas lalapit sila. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa naramdaman nila sa presensya mo. Pang-apat, walang validation seeking sa mata. May isang bagay na hindi kayang itago ng lalaki kahit gaano pa siya kagaling magsalita. Ang mga mata niya. Doon nahuhuli ang karamihan. Yung tingin na parang humihingi ng permiso. Parang nagtatanong, okay ba to? Nagustuhan mo ba ako? Sa bawat kwento, sa bawat biro, may tahimik na pagsusumamo para sa approval. At sa mata ng babae, malinaw yun. Hindi man niya masabi kung bakit, pero may nararamdaman siyang off. Ang lalaking natural na nilalapitan, iba ang titig. Hindi naghahanap ng validation. Kapag nagsalita siya, dahil gusto niya. Kapag tumawa siya, dahil nakakatawa para sa kanya. Hindi niya sinusukat ang sarili base sa reaksyon ng babae. Kung natawa siya, ayos. Kung hindi, tuloy lang ang buhay. Walang shift sa energy. Walang pagbawi ng salita. Walang biglang paglalambot. Ito ang tinatawag na outcome independence. Hindi ka naka-attach sa resulta. At sa mundo ng attraction, bihirang-bihira ito. Sana yung mga babae na ang lalaki ay nag-a-adjust depende sa feedback nila. Kapag nakita nilang hindi ka gumagalaw base sa approval nila,
may kakaibang respeto na nabubuo. Kasi ang lalaking hindi humihingi ng validation ay lalaking may sariling sukatan ng halaga. Hindi ito arrogance. Ito ay self-trust. May paniniwala ka sa sarili mong opinyon kahit hindi popular. May tapang kang maging hindi paborito. At ironically, doon ka nagiging attractive. Dahil ang lalaking may sariling direksyon ay hindi naghahanap ng guide sa mata ng iba. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo kailangan ng validation niya, madalas mangyayari ang kabaliktaran. Ibibigay niya ito ng kusa. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil nakita niyang buo ka na kahit wala siya. Panglima, he has gatekeeper standards. Isa ito sa pinaka-underrated na katangian ng lalaking nilalapitan ng magagandang babae. Mukha siyang namimili. Hindi siya gutom. Hindi porket maganda ang babae ay automatic pasok na sa mundo niya. At sa simula pa lang ng interaction, ramdam ito ng babae, kahit hindi diretsahang sinasabi. Ang karamihan ng lalaki, kapag may magandang kausap, mindset agad ay, sana magustuhan niya ako. Ang gatekeeper man, iba ang tanong sa isip niya. Okay ba siya para sa akin? At ang simpleng shift na yun ang bumabaliktad sa dynamics. Siya ang nag-o-observe, siya ang nagtatanong. Hindi interrogation, kundi genuine curiosity. Gusto niyang malaman kung may substance ang babae lampas sa itsura. Tinatanong niya ang values, ang lifestyle, ang paraan mag-isip. Masipag ba? May direksyon ba? Paano siya humarap sa problema? At habang nagtatanong siya, hindi siya nagmamadaling ma-impress. Parang sinasabi ng energy niya, hindi lahat nakakapasok dito. Para sa maraming magagantang babae, bago ito. Sanay silang tinatanggap agad, sanay silang hinahabol kahit walang effort. Kapag nakaramdam sila ng screening, may kakaibang excitement. Dahil sa wakas, may lalaking hindi basta-basta bumibigay. May challenge. At dito, pumapasok ang respeto. Kapag may standards ang lalaki, ipinapakita niyang may value ang oras, atensyon at commitment niya. Hindi siya filler sa buhay ng babae. Siya ay filter. At ang lalaking may filter ay lalaking may direksyon. Hindi mo kailangang sabihin na mataas ang standards ko. Ramdam yon sa paraan mong makinig, sa hindi mo paghabol at sa pagiging handa mong umatras kung hindi tugma. At kapag nakita ng babae na kaya mong umalis, mas gugustuhin niyang manatili. Pang-anim, low effort, high impact. Maraming lalaki ang naniniwala na kailangan nilang maging masaya, maingay at palabiro para mapansin. Kaya nagiging clown, mabilis magsalita, mabilis gumalaw, laging may reaksyon. Sa umpisa, okay, pero sa ilalim nun, ramdam ng babae ang kawalan ng center. Parang walang bigat. Ang lalaking natural na nilalapitan, tahimik ang lakas. Hindi siya nagmamadali, mabagal ang galaw, kalmado ang boses, diretso ang tingin. Kaunti lang ang ginagawa niya, pero ramdam. Hindi niya kailangan magpatawa o magpakitang gilas. Ang presensya pa lang niya, sapat na. Ito ang grounded energy. Sa mundo ng magagandang babae na puno ng ingay at emotional swings, ang lalaking kalmado ay parang pahinga. Sa tabi mo, hindi sila kailangang mag-perform. Safe ang pakiramdam. At kapag may nagsalita ka, pinapakinggan. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kontrolado ka. Minsan, ang pinakamakapangyarihang galaw ay ang hindi paggalaw. At dun nagsisimula ang tunay na hatak. Pang-7, he is happily busy. Ang lalaking nilalapitan ay lalaking may sariling buhay. Hindi siya nakaabang sa reply. Hindi umiikot ang araw niya sa isang babae. May trabaho, may goals, may direksyon. Ramdam mong may pupuntahan siya. Kapag kausap mo siya, present siya. Pero kapag oras ng umalis, aalis siya. Walang drama, walang paliwanag. Natural lang. May inuuna siya. At dito nagiging curious ang babae. Dahil ang lalaking may sariling mundo ay lalaking gusto nilang pasukin.
Hindi ito pagiging cold, ito ay pagiging buo. Kapag buo ka na, ang babae ay bonus, hindi pangangailangan. At kapag hindi mo sila kailangan, mas gusto ka nila dahil alam nilang kung papasok sila sa buhay mo, kailangan nilang makasabay. Sa dulo, ang attraction ay sumusunod sa direksyon. Kung may malinaw kang pupuntahan, may kusang sasama. Hindi mo sila hahabulin, lalapit sila.